Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman. Pakialaman. RH. Pilipinas ang oras pa sa number 1 na DZRH at sa buong Pilipinas, 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Masayang-masaya po tayo ngayon dahil muling nag-number 1 ng DZRH sa Metro Manila at sa Mega Manila. Yan po ay dahil po sa inyong pagsuporta sa ating himpilan. Maraming salamat po. At syempre, para sa inyo po ang ating pagiging number 1 at syempre ipagpapatuloy po ng DZRH at mas huhusayan pa ang pagdadala na paghatid sa inyo ng mga balita at mga makabuluhang programa. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. Although, nakailang ulit na rin po tayo ng pagtatalakay tungkol sa nawawalang titulo. Mabilis ba ang pagsasalita ko? Medyo napadami yata ang inom ko ng kape. Pero, sige, ulit. Babagalan ko konti. Ayan. Natalakay na po natin ang tungkol sa nawawalang titulo. Several times, I think one was in 2022 and the other one was in 2024. Babalikan po natin, for the sake of yung ating mga tagapakinig na hindi pa nanunood sa atin o nakikinig sa atin ng mga panahong iyon. Plus at the same time, meron po kasing bagong desisyon ng Supreme Court. Inilabas nitong Miyerkules lamang or kahapon lamang po, January 28, 2026. So, bagong desisyon ng Supreme Court. Usapang Legal. Ito po yung GR number 264862 o yung Republic of the Philippines versus Antonio V. Mitra, decided January 28, 2026, tungkol po sa nawawalang titulo. Pero, ito pong kasong ito ay may kinalaman doon sa tinatawag na Administrative Reconstitution of
title. Usapang Legal. Dalawang uri po kasi kapag ka nawawala ang titulo ng lupa. Maaring nawala ang titulo kasi 'di ba pinag-usapan po natin, meron lamang dalawang kopya ng titulo ng isang property. Una, yung kopya na nandoon sa Register of Deeds bilang sila po ang repository or taga-inga, taga-kalinga ng lahat ng kopya ng mga titulo ng lupa sa buong Pilipinas. Usapang Legal. At bilang patunay naman po ng may-ari ng property, yung pangalawang kopya, ito po yung tinatawag na owner's duplicate copy. Hindi po duplicate na photocopy ha, original pa din, pero yung owner's copy ng certificate of title, whether it is original certificate of title or transfer certificate of title. Usapang Legal. Ngayon, iba pong proseso, iba po ang petisyon, iba po ang hakbang kapag ka ang nawawala ay yung titulo na nasa possession ng may-ari ng lupa, yung owner's copy ang nawawala. Ito po yung tinatawag na petition for reissuance or replacement of lost title. No? Iba naman po kapag ka ang nawawala ay yung kopya ng titulo na nandoon sa possession o sa pag-iingat, pagkakalinga ng Register of Deeds. Usapang Legal. Lalong-lalo na po itong mga nagdaang bagyo na nagkaroon po ng mga matininding pagbaha, marami po ang nasirang bahay, and therefore maramihan po ang mga petisyon. Siyempre kung kayo po ang nagmamay-ari ng lupa, I hope meron po kayong kahit papaano ay certified true copy na naiwan or meron po kayong digital copy. Anong ibig sabihin nito? No, na-scan po ninyo ang inyong kopya ng titulo na ilagay sa email para kung sakasakali po na tayo ay mabaha, masunog ang ating bahay, wag naman po sanang mangyari ito. Pero kung sakasakali po na mawala yung kopya ng ating titulo, ay meron pa rin po tayong reference, no? Meron pa rin po tayong alam pa rin po natin ang mga detalye ng ating property. Syempre, hindi naman natin mamemorya ang mga detalye ng ating lupa, hindi po ba? Usapang Legal. Ikaw, Boy Pogi, memorize mo ba ang title ng lupa ninyo? TCT number, OCT number? Malamang sa malamang hindi. Kayo, sino po ba? Sinong magbo-volunteer dyan? Sino po ang nakaka-memorize ng title ng kanilang lupa? Para kung sakasakaling mawala ito, wala, easy chicken. No? Isusulat lang, i-encode lang doon sa petition for reissuance, no? Pero kung halimbawa po in the possession, no, of yung nawawala ay yung kopya na in the possession of the Register of Deeds, no? Abay, isa pa rin pong problema ito. Bakit kanyo? Bagaman at ang nakawala ay ang Register of Deeds, kayo po ang magsasampa ng petisyon para magkaroon ng tinatawag na reconstitution of title. Usapang Legal. Diba, hindi mo kasalanan pero ikaw ang gagastos. Abay, mahaba-haba pong proseso at the same time, medyo may kamahalan po dahil syempre kakailangan mong magsampa ng petisyon sa korte, no? sa Regional Trial Court para magkaroon ng tinatawag na reconstitution or i-reconstitute yung iyong titulo ng lupa. Usapang Legal. Dito po sa kasong Republic of the Philippines versus Antonio Mitra, ang nangyari po dito, may katagalan na po itong nangyari dahil ito po ay nangyari sa Quezon kung saan nagkaroon po ng reconstitution of title. Bakit kanyo reconstitution? Kasi ang nawawalang kopya ay hindi yung pagmamay-ari nitong sila Antonio Mitra, no? Kundi yung nasa possession ng Register of Deeds. So si Register of Deeds po ang nakawala. Usapang Legal. Ayan. So ano nga ba ang pwedeng gawin nito? No? Kakailanganin pa ba na magpa-publish? No? By the way, kapag ka po nawawalan kayo ng titulo, pinapapublish pa po ito. So additional gastos, magkano bang magpa-publish? 20,000, 30,000. Iba pa yung attorney's fees, iba po yung iba pang mga gastusin para sa pagsasampa ng kaso.
Yun. Yun ang problema natin, malaking gastos, no? Samantalang itong si Lavinia Tamina ay song title lang daw ang nakabisado niya. Usapang Legal. Yung owner ang gagastos pag nakawala ng kopya ng titulo ang Register of Deeds. Parang unfair. Abay, totoo po yun. Ano? Kayo po ang gagastos, ang owner ang gagastos. Kaya pakaingatan po. Ay, mas malaking problema. Paano kung may pera ka nga, pero nawala mo rin ang kopya mo? Or nawala ka man lang detalye, no? Wala ka man yung detalye ng property mo o anong gagawin mo ngayon, no? So yun po ang ating tatalakayin natin tonight, and if you have questions, 0919-282-6485. Again, 0919-282-6485 ang atin pong text jack. And syempre, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe bilang comment sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live tonight. Sumasagot po tayo ha. So good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ipadala na po ang inyong mga questions dahil nakahanda po akong sumagot sa inyong mga questions. Usapang Legal. Abay, bago lang po natapos ang aming petisyon. Na-issuean kami ng bagong title. Ayan. At relevant din sa aking, isa kasama po ito kasi sa aking area of practice ano, itong mga lupa problems. Ano. So, more or less, kahit pa paano ay masasagot ko po ang inyong mga questions. Usapang Legal. Sabi niya, "Oy, magandang gabi, Attorney Rina. Ganda ng buwan ng Enero. Daming gapanghangkat na trabaho. That will need to be resolved." Ano pong ibig sabihin ng gapanghangkat? Magandang gabi, Freddy Ferrer, nanonood sa atin sa Forbes Park, Makati. Ay, rich kid itong si Ginoong Freddy Ferrer, Moon Beats. Rexon Fernandez sa Cuyapo Nueva Ecija. Gayon din sa iyo, Charlie Coquiat. Magandang gabi. Hello din sa iyo. Miss Gael Enriquez, ang ating suki, sa kaibigan po natin yan si Miss Gael. Ma'am Irene Almodovar dyan sa Grand Valley, Angona Rizal, Maya Bell, Miss Joy Garimbao, at syempre pa, magandang gabi, Melvin Letrodo, at magandang gabi din sa iyo, Tatay Nalding Letrodo, na nakikinig po sa atin dyan sa Santa Fe, Leyte. Hindi rin nawawala si Ma'am Teresita at yan sa ating suki dyan sa, taga saan ba kayo, Ma'am Teresita? Si Miss Joy Garimbao at maraming iba pa. Maraming salamat po ha. Alam ko kayong mga regular na tagapakinig at yung iba mga pasulput-sulput lang depende sa kanilang availability. No, kayo po ang nagpapa number 1 sa DZRH. Maraming salamat po. At syempre pa, no, yung topic natin, RHTV, pa-flash nga ng ating question tonight. Hello po, attorney, paano po kung tax deck lang yung hawak namin tapos lost title po pero walang record sa Register of Deeds? Ano po yung una at mainam naming gawin? Ayan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. At sasagutin po natin yan sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ayan, kaunting yabang. Dahil syempre, ang kaunting yabang, dahil ang in the first place, utang natin ito sa ating mga kababayan. Sila yung nagpapa-number 1 sa atin. So dapat lang din na i-recognize natin ang paggawa nila, no? Ang kanilang ambag para tayo ay maging number 1, consistent. Usapang Legal. Anyway, balikan po natin ang ating talakayan. No, this is different from our previous discussions, no, patungkol po doon sa nawawalang titulo. Bakit kanyo? Kasi doon po sa mga previous discussions natin, tinalakay natin yung judicial reconstitution at the same time judicial reissuance of title. Pero sa pagkakataong pong ito, dahil nga po doon sa desisyon ng Supreme Court sa Republic of the Philippines versus Antonio Mitra, GR number 264862, ito po kasi ay administrative reconstitution of title. Anong ibig sabihin nito? Kaya makinig po, i-share po natin ang ating talakayan tonight doon sa mga areas or doon sa ating mga kamag-anak na nandoon sa mga binahang lugar, no? Bakit kanyo? Kasi nag-a-apply po itong administrative reconstitution of title para doon sa mga maramihan ang nawala. And therefore, wala po halos gastos, hindi kailangan mag-engage ng abogado nitong mga nawala ng titulo, no? So ibig sabihin po, wala na po kayong masyadong poproblemahin pa. Usapang Legal. Dito po kasi sa kasong ito, yung Republic of the Philippines versus Antonio Mitra, nagkaroon po ng maramihang pagkawala ng titulo dahil I don't know kung anong nangyari, no? Dahil ito po ay kasama po itong itong nawala ng lupa, may-ari ng lupa sa Quezon City na nawala o nasira ang kanyang transfer certificate
certificate of title. Pagkatapos na-aprobahan naman po ito, no? Naging successful po ang kanyang petisyon. Ngayon, kapag ka po kasi nagkaroon ng reissuance o kaya naman ay reconstitution of title, meron po yung annotation doon sa title. Anong nakalagay doon sa annotation na ito? Na itong titulo na ito ay binigay na halimbawa kapangalan kay Don, no? Say for example kay Don, ito pa ay subject doon sa mga kung anumang liens and encumbrances na available at the time, no, ng pag-i-issue nito. So ibig sabihin bagaman at meron ka ng bagong titulo, sinasabi at hindi nagre-reflect doon kung ano yung mga detalye ng mga liens and encumbrances o baka naman may mortgage doon sa property, no? At the time na nawala ito, no, ibig mong sabihin ay subject pa rin or may pananagutan pa rin itong titulo na ito kung meron man itong adverse claim o kung meron man itong notice of lease pendants, no? So, ang property na ito, no, ay subject pa din dito sa mga liens and encumbrances na i-annotate prior to the reissuance or reconstitution of title. Usapang Legal. Siyempre, kung ikaw ang may-ari, gusto mo malinis ang titulo mo, di ba? Gusto mo yung titulo mo malinis dahil kapag ka itatransact mo ito, ibibenta mo ito, mas mahal po, no? Mas maayos ang transaksyon, ang bentahan ng property kapag ka malinis ang titulo mo. Kasi syempre po, 'di ba, magkakaroon ng sasagawa ng due diligence yung buyer mo. And therefore, sasabihin sa iyo, "Ay, meron pala itong mga annotations dito, may mga sagutin pa pala ito, no? Palinis mo muna 'yan or kung hindi bigyan mo akong discount para ako na ang bahala maipatanggal ito pero magpirma ka ng mga dokumento, no? So yun po ang nangyari. So ito pong annotation na ito ay nag-i-exist sa loob ng 2 taon. Kapag ka after 2 years, ito lang, here is the catch. After 2 years, pwede mo na pong after 2 years at walang naghabol, walang nagpresenta, no? Na ito may annotation ako dito no? Ito meron akong naka-mortgage itong property na ito sa akin O kaya naman meron akong adverse claim dito O meron akong lease pendants dito Pag walang lumabas ever na ganun, ibig sabihin pwede ka nang magpetisyon sa korte para po doon sa cancellation ng annotation. Usapang Legal. Ibig pong sabihin, malilinis na po yung titulo mo, no? Okay ka na, lalo na kapag ibibenta mo, mas malaki ang value. Makakademand ka ng tamang presyo. Kala ka lang, malinis ang titulo ko, no? So bayaran mo ko ng tama. Meron kang demanding power. Ayan. Usapang Legal. Kaso ito pong may-ari ng property na nakapagpa-reconstitute ng title, nagsampa po ng petisyon sa Regional Trial Court, no? Nagsampa siya ng petisyon sa Regional Trial Court para kanselahin na, no? Para kanselahin na itong kanyang itong annotation sa kanyang reconstituted title, no? Hindi na po siya nagpa-publish. Ibig kasi kapag po kasi nawala yung titulo mo, merong publication requirement. At pag ipapakancel mo na, kailangan mo pa rin ipapublish yung petisyon na sinasabi na, merong petisyon dito si Don, no, na kanselahin na daw. Dahil binibigyan po ng pagkakataon kung sino mang may interest sa property. Say for example, meron siyang mortgage or merong meron claim sa property, para mabigyan ng pagkakataon na i-oppose o i-protesta o sabihin na, wag niyong cancelin yan dahil may karapatan ako sa property na yan. O halimbawa, Judge, ako'y tagapagmana niyan. Judge, ako ang totoong may-ari niyan. Ninakaw niya yan sa akin. No? Dinoktor lang niya yan. No? Pineke lang yan. Kaya nakakuha siya ng dokumento or worse, nag-affidavit of loss po yan. Pero sa totoo po, ay hindi po talaga. Ako po talaga may-ari niyan. Usapang Legal. So yun. So ngayon, after so many years, naisipan itong may-ari na ipa-cancel yung annotation sa kanyang property. Nilabanan siya ng gobyerno sa pamamagitan po ng Office of the Solicitor General dahil hindi raw naipapublish. Hindi naipapublish ang kanyang petisyon. And therefore, baka may interest na hindi na po proteksyonan.
Tama nga naman, di ba? Kasi kung ikaw may-ari at wala kang kamalay-malay, hindi ka naman nag-check ng ads, di ba? Ng ad space, ng commercial pages, ng kung anumang newspaper of general circulation dahil doon po yung makikita. Abay, at least, no, through the Solicitor General, protektado ang karapatan mo, hindi po ba? Pero ang sabi po ng Supreme Court ay pagkalipas ng 2 taon, no, ay maaari nang tanggalin ang annotation para malinis ang titulo ng property na hindi na kailangan pa ng publication. Ibig sabihin, hindi ka nagagastos ng 20,000-30,000 pesos, no, para lang ipapublish yung inyong petisyon sa korte. Usapang Legal! Maganda pong balita ito dahil sabi po ng kinuquote po ng desisyon ng korte sa ang Republic Act 26 na ang batas na namamahala sa reconstitution ng mga bago ng mga titulong nawala o nasira, ang naibalik na titulo ay may anotasyon nagsasaad na ito ay walang paglabag o pagkasira sa karapatan o interes ng sino mang partido na nakatala sa orihinal na kopya nung ito ay nawala o nasira. Usapang Legal! Actually, magandang balita po ito, kasi at least bawas-bawas po sa ating gastos. But then again, ay hindi ka pa rin libre sa pagsasampa ng petisyon. So, bale, 2 kaso po ito. No? Unang kaso, reconstitution. Pangalawa, yung cancellation. Pero cancellation comes after X number of years. So, kailangan lang maka 2 taon. No? Palagpasin yung 2 taon para makapagsampa ka ng petisyon na hindi ka na kailangan pang magpa-publish. Pero if within 2 years, kailangan mo pa rin pong ipapublish. Usapang Legal! Ayan. So, ang tanong ngayon, attorney, ano nga ba yung proseso? Kasi 'di ba, kapag ka po maramihan ang nawala, no, doon sa halimbawa sa isang area, like for example ano nga ba yung mga binahang lugar lately, 'di ba? Sa Cebu may mga binaha, no, nasira ang kanilang titulo. Therefore, yun pong Register of Deeds, lalo na po kung mga agricultural land, ang Register of Deeds at ang lawyer na po ng DAR or Department of Agrarian Reform, no, yung tutulong sa inyo, actually siya yung magsasampa ng petition, but you will have to cooperate with them and provide the necessary details of your property. Usapang Legal! At ito ay hindi na po kahirapan, no, ang lawyer na ng DAR ang tutulong po sa inyo. Siyempre, kailangan po ang kopya ng authenticated na copy ng inyong titulo, photocopy ng latest tax declaration at notice of coverage para po doon sa mga awarded ng gobyerno. No? At yun pong lawyer ng DAR ang siyang tutulong po sa inyo. Meron naman pong proseso yung tinatawag na judicial reconstitution of title kung saan kailangan po talagang dumulog, no, sa korte. Yun po kasing administrative, 2 paraan, administrative and judicial. Yung administrative, doon lang po yun sa ROD. Wala po itong problema at ang lawyer pa rin ninyo ay ang mga taga-DAR. Ngayon, kung halimbawa po ay hindi sapat yung number ng mga taong nawalan ng kopya ng titulo, ay magjo-judicial po kayo, no? But then again, tutulong din po ang lawyer ng DAR para ma-issuehan kayo or ma-reconstitute ang inyong titulo. Usapang Legal! Ang pinag-uusapan po natin yung maramihang nawala doon sa the Register of Deeds, ha. Pero kung ang nawala po ay yung inyong kopya, ay wala pong pakialam wala pong magiging pakialam, lalo pat ikaw lang ang nawalan, no? Ay wala pong magiging pakialam, hindi po ninyo maaring obligahin ang lawyer ng DAR na kayo ay tulungan. Kailangan po ninyo mag-engage ng abogado. Kaya napakahalaga, at least meron po kayong kopya ng detalye ng inyong titulo. Usapang Legal! By the way, halimbawa naman po at nawala talaga. Minsan, kasi ako mismo medyo may pagkaburara din ako, tinatago ko naman, kaya lang nami-misplace ko. Mahina ang memorya. Pero may mga pagkakataon po na nawawala, no? Yung kopya natin. Ano yung maaaring substitute, no? Maliban
kailangan po dun sa owner's duplicate copy ng certificate of title. Halimbawa po nag-constitute kayo ng mortgage, no? So sinanglanin nyo kay Henry Uri. May dokumento si Henry Uri, di ba? May recital po doon na minomortgage ang property kay Henry Uri. At ito yung description with TCT number, kung ano man. Tapos bounded sa north, east, west, ganyan, mga properties. So, nandoon po yung detalye. Magagamit po ninyo yung detalye o yung mismong deed of mortgage na bilang pangalawang secondary evidence, no? Na ito ang detalye ng property ko. Ayan. Usapang Legal. O kaya naman po, kung wala naman po kayong mortgage na ginawa, no? Certificate of title previously issued by the Register of Deeds or by the legal custodian, ay mahirap pa din po ito eh. 'Di ba? Usually kung nawala na, nasunog na, ay wala na, 'di ba? Unlike yung sa mortgage, kasi kung may mortgage, baka yung mortgagee ay meron pang kopya, 'di ba? O kaya nasa bangko, 'di ba? Maaari ninyong i-request ito. O yung authenticated copy ng decree of registration or patent, no? As the case may be, pursuant to the original title of which was issued. So, may pagkakataon po kasi, 'di ba? Nag-apply tayo ng patent, so DENR would have a copy of that. So maaari po ninyong gamitin yung own. O kaya naman po, kung anumang dokumento na halimbawa in-issue ng court, halimbawa nag-avail kayo ng judicial titling nung kayo ay nag-apply, so maaari po ninyong gamitin ito. Kaya pakaingatan ng ating mga dokumento. Ano po? Usapang Legal. Pareho pala kami ni Ma'am Teresita Atienza. Pareho kami ni Ma'am Teresita Atienza. Magandang gabi sa iyo, Lan Fortes. At kumusta ang ating asyenda? Asyendero po kasi itong si Ginoong Lan Fortes dyan sa Palawan. No? And may magandang gabi sa iyo. At syempre pa Melvin Letrodo. Si Edmundo Galan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. At saka magandang gabi din po Freddy Ferrer, Moonbeats, Rexon Fernandez, Charlie Coquiat at maraming iba pa. Si Irene Almodovar at maraming iba pang nanonood sa atin. Sisikapin ko pong mabasa. Ewan ko itong telepono ko bakit nahihirapan akong magbasa ng iba. Okay, so DZRH News, binubuksan ko po ang DZRH News para mabasa ko po ang inyong mga comment at mabati din natin yung mga iba pang nanonood. Florence Regalo sa Laguna. Tida Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi sa iyo. Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales. Tita Ami. Johnny Conanan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Maynila. Kenneth Arevalo. Mirna de la Cruz sa Quezon City. Archie Valencia dyan sa Zamboanga City. Magandang gabi din po sa inyo. Oy, mga taga Porac, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo. Magdalena Marty nanonood sa atin dyan sa Tondo kahit hindi daw siya nagko-comment sa Facebook. Always listening. Iba po ang may alam sa batas. Thank you very much. At syempre si Ma'am Ivy Gutierrez dun sa Tayug, Pangasinan. Mami Belen Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Ayun. So ano nga ba ang pwede nyong gawin kapag kayo ay nawala ng titulo? Abay syempre, unang-una, kung kayo, yung nasa possession ninyo ang nawawala, affidavit of loss. Bakit? Kailangan pong ipa-annotate ang affidavit of loss doon sa Register of Deeds. But I think, mas magandang talakay natin yan, RHTV. Bigay mo nga yung next question. Winala po ni seller ang original title after magkabayaran. Ano po ang pwedeng gawin ni buyer? Ito ang masaklap, Si buyer po, kailangan pong magpa-execute ng affidavit of loss. Kung sinong nakawala, yun po ang mag-e-execute ng affidavit of loss. Actually, ang mas maganda nga po, iobligahin nyo po itong si seller, na bago kayo mag full payment, i-turn, kumbaga ay hindi bago, kundi kaliwaan kayo. Magsisigurado kayo syempre, ikaw seller, narito ang bayad ko, full payment, execute ka ng deed of sale, perma tayo ngayon, ibigay mo sa akin ang kopya ng titulo, ang tax declaration, at ano pang mga dokumento related to that. Mahalaga po yun. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Kasi kung sino po ang nakawala, siya dapat ang nag-i-execute ng affidavit of loss. Ang affidavit of loss po kasi, kailangan niyang ipa-annotate doon sa Register of Deeds. Again, ang pinag-uusapan po natin, yung nawala ay yung kopya ng owner. So,
kapag ka po nagsampa kayo ng petisyon para sa reissuance of certificate of title, yun pong nag-execute ng affidavit of loss, kailangan po niyang mag-testify sa korte. Paano fully paid ka na? Di ba? Fully paid ka na. Do you think mag-cooperate pa si seller? No? Do you think, maliban na lang kung may isang salita, do you think mag-cooperate pa si seller? So magsisigurado po tayo, hindi seller, mag-secure ka muna ng bagong titulo, babayaran kita ng full, no? Ng full doon sa ating transaksyon. Ikaw naman, buyer, since nakabayad ka na, no? Hopefully hindi pa 100%, no? Ipa-annotate mo ang naging bentahan doon sa Register of Deeds. Bakit? Para hindi rin ma-transact ni seller yung property na binibili mo. Usapang Legal. Take note po ha, kung ang seller ay mag-asawa, kung ang property ay pagmamay-ari ng mag-asawa, isa ang mag-execute ng affidavit of loss. Pero yung halimbawa nag-execute ng affidavit of loss ay si babae, si Mrs. ay kung conjugal po ang property, no? Pati si Mr. kailangan niyang either mag-execute din siya ng affidavit of loss or joint affidavit of loss or mag-execute po siya ng special power of attorney. Basta yung pong co-owner ng property, mag-execute po ng special power of attorney, ino-authorize naman itong isang tao na ito na mag-execute ng affidavit of loss. Kaya komplikado po. Wag po kayong papayag na nawawala yung title akin na yung bayad o bahala ka na. Matindi po or komplikado pong proseso ang pag-secure ng bagong titulo sa property kung nawala po ang owner's duplicate copy. Usapang Legal. Kaya hindi po dapat na pinagwawalang bahala ito, Pag may Ellen Geronimo, pag may annotation ng reconstitution, hindi po pwede sanla after 2 years at walang maghabol, mapapakancel na kahit dumaan sa korte at pwede ba attorney in fact ang gagawa ng petition to cancel? Pwede po yung attorney in fact, ipapakancel po sa korte. Pero kailangan po malinaw na walang naghahabol. Actually, pwede po naman ninyong isangla, Kaya lang yung mortgagee o yung pinagsasanglaan ninyo, magjo-due diligence po ito, Ay paano kung halimbawa may mga modus po kasi may mga bodies po kasi na nag-execute ng affidavit of loss sa property, sa property ng iba. Kaya pakaiingatan po, Diyan po ang pinag-uugatan ng scam. Usapang Legal. Kaya again, kailangan po ninyong dumulog. Kailangan po ninyong dumulog doon sa Register of Deeds kung kayo ang buyer at tingnan po yung original na copy in the possession of the Register of Deeds because more or less yun po ang nagko-contain ng tamang impormasyon o tamang status ng property. Usapang Legal. Edith Santos, or how do you pronounce your name? Edith or Edith Santos, magandang gabi. Michael Manalo, nanonood sa atin sa Las Piñas. Grace Recta, na Imbag Arabii, at maraming iba pa. Si Ma'am Magdalena Martin, nanonood din sa atin. At Helen Manimti, magandang gabi po sa inyo. Next question please. Yan. Mag-ask lang po, sana, what if you are the buyer of the property and you lost the original title still bearing the name of the seller? Kami po ang buyer. Thank you and sana masagot po sa program. Always listening po dito sa Baguio City. Usapang Legal. Uy, malamig sa Baguio. Nakakasipon. Magandang gabi po sa inyo. You are the buyer of the property and you lost the original title. So kung kayo po, kung kayo po ay buyer, bagaman at hindi pa po sa inyo nakapangalan ng property, pwede po kayong mag-execute ng affidavit of loss. Pero hindi po nag-i-stop sa affidavit of loss, ha? Once na meron po kayong affidavit of loss, na of course, naka-state doon na kayo ang nabili na ninyong property kay Jeric Barreto at nasa inyo na ang possession ng title na i-turn over na sa inyo or nabili na ninyo ang property sa pamamagitan in fact katunayan nandito ang aming deed of sale, Annex 1, pangalawa na habang nasa possession na namin, wala namin ang title ng property and therefore nag-i-execute ako ng affidavit of loss para i-request doon sa Register of Deeds na mai-annotate ang affidavit of loss na ito bilang proteksyon sa aking karapatan. Usapang Legal. Pagkatapos po, hindi doon nagtatapos. Once na pa-annotate po ninyo, kukuha kayo ng kopya ng Certificate
ng certified true copy. Yan. Kukuha po kayo ng certified true copy ng title sa Register of Deeds at yun po ang gagamitin ninyo sa pagsasampa ng petisyon sa korte. No? So ibig pong sabihin, hindi po yan pasok dun sa administrative reissuance. Wala pong ganon. So yun po ay gagamitin po ninyo sa pagsasampa ng petisyon sa korte. Usapang Legal! Komplikado po, kaya pakaingatan ng ating property. Ayun. So, marami pa pong mga requirements ito na kailangan po ninyong i-comply. No? So, kailangan po kung sino man, halimbawa mag-asawa kayo, isa lang ang mag-execute ng affidavit of loss, pero dapat duly authorized kayo via special power of attorney by your husband or by your co-owner o kung ito'y conjugal, your husband or your spouse. Kukuha po kayo ng ipa-annotate and then you get a certified true copy of the title with annotation. Kukuha po kayo ng certificate of no pending case doon sa clerk of court ng regional trial court na nakasasakop doon sa lugar kung saan located ang property. Siyempre, kailangan po ninyo ng abogado na magsampa ng petisyon. No? Kailangan po ihahanda po ang judicial affidavit ninyo. Magsasampa ng petisyon sa regional trial court ayon doon sa mga probisyon ng PD 1529. May bayad po ang pagpa-file ha. May bayad po ang filing fee, magte-testify po doon sa hearing days, tapos kukuha po kayo ng certified true copy of the decision kung na-approve na po ito, submit doon sa ROD, pagkatapos yun, mag-aantay po kayo ng inyong ilang buwan, no, para ma-issue ang bagong owner's copy ng titulo. Usapang Legal! Uy, si Gilbert, negative 14 degrees Celsius dyan sa Toronto, Canada. Naku, hindi ako mabubuhay ng ganyan. Yung 20 degrees Celsius, nanginginig na ako sa lamig. Sipunin pa, ubuhin. Ang tawag sa amin sa Marinduque, tikmuin, mahina katawan. Okay, next question please. Magko-commercial po muna tayo. Sa atin pong pagbabalik, ito pala, hindi naman ito yung issue. Lagi namang minumove ng judge ang date kesyo wala daw siya. Laking abala hanggang ngayon. Nasa preliminary conference pa din po kami. Tanungin niyo po yung abogado niyo. Tanungin niyo po yung abogado niyo. Attorney, pwede bang i-request na yung clerk of court, gawin na natin with the clerk of court yung preliminary conference. Ano po yung sinasaklaw ng preliminary conference, no? Pwede po kasi na yung inyong abogado ay i-request na gawin na yung preliminary conference with the clerk of court. Yung clerk of court po kasi parang siya yung assistant ni judge, no? Pero abogado din po ito, no? So pwede po yung marking ng documents gawin doon, i-compare yung mga dokumentong isinabit sa korte with the original copies. Of course, i-ascertain, alamin na yung mga undisputed. Meron po kasi mga tinatawag na admitted at saka mga disputed facts sa mga kaso na ito, inaamin na totoo ito, nagkakasundo kayo na ayos kayo dito, ito na lang yung mga issues na i-resolve, so pwede pong gawin na yon. At the same time, i-record yung proceeding sa preliminary conference para pumapabilis kayo. No, but of course, si judge pa rin po ang magdedesisyon. Tanungin mo po yung abogado nyo, attorney, na nag-effort ka na ba? Hiniling mo na ba kay judge na gawin na lang ito? I think nang babayad ng 1,000 pesos. Ginagawa ko na to babayad lang kayong 1,000 pesos. Doon, hindi ko matandaan 1,000 or 2,000 pesos. Pero mapapabilis po kayo. So pwede po itong gawin ng clerk of court. Usapang Legal! Minsan kinukulit po si attorney kasi, nakakalimutan. Kaya dapat alerto si attorney. Anyway, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 Manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti. Alam kong may sasalubong sa akin at makikinig. Makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. By the way, hindi lang ang DZRH ang number 1. Number 1 din po ang Usapang Legal sa time slot natin. Nitong mga nagdaang surveys. I just don't know yung breakdown nitong 30-minute breakdown nitong latest. But since supportive naman po kayo sa Usapang Legal, I assume. At syempre pa ang importante doon natututo tayo. Ito po natutuwa ako dito. Kasi naalala niyo pa yung isang attorney, I forgot na her name. Attorney Paramdam ka nga, yung dyan sa Quirino Province na nakikinig, nanonood sa atin. Nung law student pa siya, na ngayon ay lawyer na siya, practicing lawyer. I think last year or the other year pa siya naging lawyer. Meron naman dito, sabi niya, "Hi attorney, we're a group of new lawyers, 20-25 takers, hindi pa naka-take oath. We love watching you because we are learning trial tips. Nice na pwede po pala ang clerk of court sa preliminary conference. We didn't learn that in law school." Totoo po, may mga magkaiba po kasi yung mga nasa law school. Siyempre mga theories. Saka yung mga detalye pagdating sa trial, hindi naman po yun dinidiscuss lahat. Yung iba natututunan sa kapag ka may mock trial, kaya lang sa moot court, kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon, hindi pare-pareho ang itinuturo sa law school pagdating dyan sa mga trial or trial techniques. Usapang Legal. Ito naman po ay mga natutunan ko lang sa medyo may kahaba-haba ang panahon na nung pagpa-practice ko. Although, limitado lang din po ang practice ko dahil full-time po ako dito sa Elizalde Group of Companies, legal department ng Elizalde Group of Companies. Hindi lang po kasi ako lawyer ng MBC. Marami po ang kumpanya sa Elizalde Group. So, kasama rin po yun sa mga employers ko. Although, ini-encourage po kami pag may pagkakataon na mag-practice. At dito po rin po, may mga practice din po kami dito sa kumpanya. Dahil syempre, may mga kagaya ng mga nasunugan kami, marami pong mga documents na nasunog. So, may mga dokumentong kailangang asikasuhin. Usapang Legal. Plus, of course, may mga ilan-ilan po na kaso ang kumpanya, but mostly dito sa RH, yung mga so far okay naman po kami. Anyway, thank you very much po sa inyong congratulations sa mga bagong lawyers sa Feb 6 ba o Feb 7 ang oath taking. Congratulations po sa inyo. Bagaman at hindi ito naging controversial ito na hindi pa daw dapat tawagin lawyer. I think this is a way of saying we're rooting for you, di ba? Ilang araw na lang at pipirma na sa role of attorney, sa full-fledged lawyer na po kayo. Anyway, meron pong question dito. Yung isang heir, question ito ni Ma'am Teresita Atienza, itinatago ng isang heir yung title. Pwede bang sabihin ng ibang heirs na lost title at magpagawa ng bagong title? Hindi po. That would be perjury. Pag perjury po, means hanggang 12 years of imprisonment. Huwag kayong papayag na gano'n. Ang remedy po ay dumulog sa korte para specific performance. Para saan? Surrender of title. Pag hindi po isinorender nung nagtatago, yung heir na nagtatago ng title, pwede pong utusan ng korte na i-cancel ang title na ito in the possession of kung sino mang heir, itinatago ng kung sino mang heir, at saka mag-issue utusan o orderan ang Register of Deeds na
mag-issue ng bagong title at cancelin yung luma. So yun po ang remedy po ninyo. Kasong criminal po ang perjury hanggang 12 years po yung kulong. O, di ba? Nagsinungaling ka. Akala mo simple lang, no? Pero ito po ay matindi ang legal implication. Usapang Legal. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Okay, next question please. Meron pa ba tayo RHTV? Medyo napadala. Attorney, okay lang ba yung nanghihingi ng photocopy po ng title ko, yung katabi kong lupa? Kasi daw po magpapakabit ng kuryente at ang nanghihiram ay ang anak ng may-ari ng lupa. Hindi po. Kung magpapakabit siya ng kuryente, di ang ipapakita niya yung titulo niya, hindi yung lupa mo. Hindi yung titulo ng lupa mo. Huwag kang magpapahiram. Bakit? Yan po ang pinag-uugatan ng mga scam. Kung anong gawin niyang milagro, di nagdelikado pa ang iyong property. Wag. Usapang Legal. Ang ipapakita niya pag nag-a-apply ng kung ano mang utilities, 'di ba, yung titulo dun sa property o kung hindi man siyang may-ari, kung may lease contract, 'di ba? Pero hindi ikaw, bakit yung lupa mo hindi naman sa lupa mo magpapakabit, 'di ba? Hindi pwede. 'Di ba? Anyway, naubos na po ang ating oras, bawal mag-OT dahil kawawa naman yung susunod. Magandang gabi, Mickey Laughs, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood sa atin, thank you very much and feel free to share our discussion tonight. Baka po may mga pa rin, no? May mga matuto pa rin sa ating talakayan. Happy birthday po muna sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. In advance, happy birthday sa iyo sa ate ko, Ate Lucy Seco. Magandang gabi din po sa inyo, Maria Angelica Sarinas, and of course, Ate Sherry, Ate Cherry, and Ate Joanne dyan sa Chancellor Joanne Serrano dyan sa UP Open University. Magandang gabi sa iyo, Douglas Monteverde. Happy birthday sa iyo, Kuya Mario Manuba, at maraming iba pa. At yung iba pang mga nanonood sa atin dyan sa DZRH Dos Compañeras, thank you very much. Miss Joy Garimbao, Pinky More Pinks, Rocky Coronado, Florbe Fernandez, Ginaline Caspilian, magandang gabi, Delia Cabrera, at maraming iba pa. At magbabalik po tayo on Thursday, same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto, mga taga DZRH News Television, and of course, mga taga IT Department. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Ngayon po ay legal, mamaya mga usaping pangkalusugan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng panyera na... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite star.